Nagpakilala din ito ng maayos at nalaman namin siya pala ang nagmamay-ari sa nangungunang vineyard sa Europe. Maging sila daddy at mommy ay namamangha na sa murang edad nito ay nakapagpalago ito ng negosyo sa ibang bansa. Hindi rin ito itinago sa magulang ko ang dati niyang trabaho. Ipinaliwanag din niya kung paano ako napunta sa poder niya. Ayon dito ay kalaban talaga ng grupo nila ang grupo ng mafiyang kumidnap sa akin noon. Nagkataon lang na kabilang ako sa mga nakuha nilang bihag na ipinapatubos din sa kani-kanilang pamilya. Hindi rin ito ipinagkaila na tinuruan niya ako kung paano makipaglaban at ipinaliwanag kung bakit siya nagbago sa akin. Noong araw pala na ipinahatid niya ako kay Kuya Bolton dito sa mansyon ay may agam-agam na sila sa totoong traidor sa loob ng kanyang mafia. At hindi na ako nagulat na si Alvin iyon, ang pinsan pa nito. Inggit at pagkadismaya daw ang dahilan nito dahil buong akala niya ay siya ang papalit sa pwesto ng kanyang ama sa pagiging big boss. Pero bigla na lang dumating ang Donna kasama ang anak. Ngayon ay intindihan ko na kung bakit nakasuot ito ng maskara sa kagustuhan ng ama. Bago ito ipinakilala sa lahat. Marahil ay nahihinulaan na ng ama nito ang mga mangyayari kaya't pinilit si Franco na magpanggap na pangit para ikubli ang totoong itsura at malayang makapagsimulang muli kapag ginusto niyang talikuran ang pagiging big boss ng kinatatakutang mafia sa buong bansa. Ikinuwento rin nito sa harap ng mga magulang ko ang lahat ng mga nangyari noon. Kaya pala siya nagbagong bigla ay para sa kapakanan ko. Hindi rin pala siya ang nagpapahirap sa akin noon kundi si Kuya Bolton dahil hindi ako dito kayang saktan ng harapan. Lalo tuloy ako naiiyak at nahuhulog sa kanya. Yung mga araw pala na akala ko'y nananaginip lang ako na may kaharap na napakagwapong nilalang ay totoo pala. Hindi daw ako nito noon natitiis kaya't lumapit na ito sa akin sa totoong anyo. Nakwento din ito na kinakausap niya ng palihim ang mga tauhan nilang nakakaharap ko noon sa loob ng cage sa tuwing pinaparusahan ako at sinasabak sa labanan. Kaya naman pala ako lagi ang nagwawagi wala naman palang balak ang mga iyon na patayin ako. Ginagawa niya daw ang mga iyon noon para ilayo ako sa pinsan nito. Napag-alaman daw nila, Alvin, na ako ang kahinaan nito kaya't ako ang pinupunteriya noon ni Alvin. Nasabi rin nito na noong araw na itatakas na niya ako ay nakapagplano o napagplanuhan na nila ni Kuya Bolton ang paglusob sa mga tao ni Alvin at para na rin makaalis na ako doon. Kahit pala yung pagsugod noon sa dati nilang mansyon ay kagagawan iyon ni Alvin at si Franco ang pakay na itumba. At ang malala pa ay plano niya akong gawing asawa niya. Kahit pa minor de edad pa ako noon. Napakahalang talaga ng bitukan niya. Si Kuya Bolton pala yung nakasuot noon ng maskara na siyang sumagip sa buhay ko. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat, maging ang katagang isinaad ni Kuya Bolton noon bago nalagutan ng hininga. Malaya ka na. Para pala iyon kay Franco na nasa tabi ko noon. Malakang utang na loob ko kay Kuya Bolton dahil sa sakripisyo niya at pagiging tapat kay Franco kaya tuluyan itong nakawala sa mundo ng mafiyang napakasalimuot. Mabuti na lang at natanggap pa rin nila mommy at daddy ang relasyon namin dahil wala naman na silang dapat ikabahala sa nakaraan ni Franco. Dahil alam ng mga kalaban nilang mafia na bumagsak na ang kinatatakutang mafia lord ng buong bansa. At higit sa lahat ay walang may alam ng totoo niyang anyo. Kaya't malaya siyang nakapagsimulang muli ng panibagong buhay. Magkasama kaming lumabas ni Franco sa bahay. Ipinagpaalam ako nito sa mga magulang kong magliliwaliw muna kami. Kinikilig naman pumayag si mommy at hindi halatang gusto na ako nitong ipamigay kay Franco. Paano ba na may sinuhulan pala ito ni Franco ng mga iba't ibang kulay na mga rose climbing na pananim na siyang hobbies ni mommy. Imported pa from Europe kaya tuwang-tuwa si mommy at halos ipagtulakan na ako kay Franco. Anak na nga kaagad ang tawag niya dito kaya't napapailing na lang kami ni daddy. Hindi mapuknat-puknat ang ngiti sa aking labi kahit 2:00 na madaling araw at heto kami nasa kalagitnaan ng highway. Magkahawak kamay kami ni Franco habang nagmamaneho ito at paminsan-minsan ay dinadala nito ang palad kung hawak niya sa kanyang bibig at masuyong pinaghahalikan iyon.
Kilig na ako sa ipinaparanas nito. Gumaan bigla ang bigat at pangungulilang nararamdaman ko sa loob ng ilang taon. Akala ko hindi ko na ito mararanasan pa pero heto at kasakasama ko na siya. Napakunot ako ng noo. Nang ipinasok nito sa isang rough road ang kotse nito at itinabi sa ilalim ng malaking puno. Kinilabutan pa ako dahil isa itong balete kung susumahin. Franco, bakit tayo huminto dito? Nag-aalalang tanong ko at nagpalingalinga sa paligid. Nasa gilid pa rin naman ito ng highway pero nakakakilabot pa rin dahil masukal na kagubatan ang kaharap namin at nasa lilim pa kami ng balete. Baka mamaya wala ngang tao dito, maligno naman ang meron. Tumayo bigla ang mga balahibo ko sa katawan lalo na nang patayin nito ang makina kaya't dumilim na ang paligid maging dito sa loob ng kotse. Napahigpit ang hawak ko sa kamay nito kaya't pinisil-pisil niya naman iyon. Relax, baby. Bulong nito sa punong tenga ko na ikinalingon ko sa gawin nito. Kaagad itong humawak sa bato ko at siniil ang mga labi ko ng isang masuyong halik. Napapikit ako at napayapos na rin sa batok nito. Buong pagmamahal kong tinugo ng mga labi nito at hindi na alintana kung may mga malignong nanonood sa amin ngayon. Bahal silang mainggit. Kung gusto nila di gumaya sila, wag lang kaming gagambalain dahil kaya kong makipagsuntukan sa kanila. Baby, I want to claim you now. Stop me if you're not yet ready for this. Paanas nito sa pagitan ng marubdob namin paghahalikan. Napahaplos ako sa maskulado nitong likuran at napakadulas na noon dahil sa kanyang pawis. No, baby. Please, don't stop. Natigilan nito at pinagdikit ang aming noo. Nanonood sa kalamnan ko ang matiim nitong pagtitig kahit tanging bulto lang nito ang naaninag ko dahil tanging ang mga dumadaan na iilang sasakyan ang siyang sumisiwang sa aming liwanag. Nagkakapalitan na kami ng hanging nilalanghap sa sobrang lapit ng aming mukha. Halos sumasayad na rin ang aming labi sa isa't isa sa tuwing nagsasalita kami na lalong nagpapabigat ng aming paghinga. Are you sure? You're still young for me, baby. Umiling ako at tumaplos sa batok nitong kinayayapusan ng mga braso ko. Sunuklay-suklay ng mga daliri ko ang nalalagkit at basa nitong buhok dahil sa pinaghalong wax at pawis. I'm 101% sure, baby. Mahina itong natawa at panakanakang humahalik sa labi kung may kasamang pagtunog. Pinagbubunggurin nito ang tungkay ng aming ilong at pinipisil-pisil ang bewang kong kinahawakan ng kanyang mga kamay. Get ready then. This may hurt you, baby. The pain is just temporary but I know it hurts you that much. You're still virgin, right? Napalunok naman ako at ramdam ko nagiinit ang mukha ko sa tanong nito. Kailangan ko pa bang sabihin? Nakakahiya. Mahinang sagot ko. Pwede naman kasing ituloy na lang niya. Sabi nila mararamdaman naman daw ng lalaki iyon kung wala pang karanasan ang ikakama nila. Haste, inside the car nga pala kami. Basta, ganun na din na yun. Malalaman daw nila iyon kahit hindi sabihin. Yun ang sabi ng mga harot ko mga kaibigan. Palibasay nanonood ang mga iyon ng porn movies, lalo na sa tuwing nagkakasama kami at walang gagawin kundi mag-movie marathon sa unit ni Kate. Magtatanghali na nang magising ako sa mahaba-haba naming biyahe ni Franco. Sumakay kami sa private jet nito papuntang Siargao at dito muna magbabakasyon. Nakatulog pa rin ito habang nakayakap sa akin ng mahigpit ang mga braso nito pagkalapag ng jet niya sa private island nila dito sa Siargao. Napaplos ako sa maamumukha nito. Nag-init naman ang pisngi ko ng mapatitig sa mga labi nitong manipis at mamula-mula habang nakaawang pa. Napapikit ako at idinampi ang mga labi kong nananabig ulit na matikpan ng mga iyon nang bigla naman itong kinabig ang bato ko at mas pinalalim pa ang halikan namin. Nahampas ko na ito sa dibdib dahil kinakapos na ako ng hangin sa baga ay hindi pa rin ito binibitawan ang mga labi ko. Nakangisi naman ito at pinahid pa ang gilid ng mga labi ko. Huwag ka kasing nagnanakaw ng halik. Parurusahan talaga kita, baby. Panunokso pa nito na lalo kong ikinapula.
Maya pa'y huminto na ang jet at inanunsyo ng piloto na maaari na kaming bumaba. Nauna naman bumaba si Franco at inalalayan pa akong bumaba. Muntik pa akong madapa kung hindi ako nito naalalayan. Hey, careful baby. You okay? Nag-aalalang tanong nito na ikinatango ko. Para namang may nakaipit na bato sa mga hita ko at hindi ko mapagdikit ang mga ito. Napapangiwi ako sa hapding nararamdaman ko sa aking bataan dahil nasasagi nun ang Andes ko kaya't hindi ako makalakad ng maayos. Taimtim namang nakatitig sa akin si Franco at bakas ang guilt at pag-aalala sa gwapong mukha nito. I'll just carry you baby. Anito't maingat akong binuhat ng bridal style. Nagpalingalinga pa ako sa paligid dahil baka may ibang makakita sa amin. Relax baby. Private island ito ng pamilya natin. Natin? Kunot noong ulit ko na ikinangiti nito at humalik pa sa noo ko bago nagpatuloy sa pagpasok dito sa pathway na papasok sa isang resort. Napanganga pa ako nang bumungad ang malaking arko sa itaas ng mataas na gate nila at nakaukit doon ang Welcome to Madrigal's Private Island. Bumungad naman sa amin ang may kalakihan at magarang bahay. Yeah, natin. Magiging asawa na kita eh. Napatingala naman ako dito habang patuloy pa rin sa pagpasok dito sa kanilang bakuran. Ha? Ngumiti lang naman ito. Namamangha kong inilibot ang paningin sa kabuuan nitong pinasukan namin bahay. Puting-puti ang pinumbuhangin dito sa bakuran at marami nagkalat na rose climbing sa palibot ng mga nagtataasang bakod. Ang gandang tingnan ng mga roses na nakaakyat sa bakod na siyang nagmistulang pintor. Nagpalingalinga ako at napansin mga rose climbing lang na iba't ibang kulay ang nanditong halaman. It's my mom's favorite flower. Kaya nga roses ang mga nakatanim sa bakuran ng mga mansyon namin. Yun ang nagpapaalala sa amin sa presensya ni mommy. Namamangha naman akong tumitig dito. I can read it on your mind baby. Napanganga naman ako. Ganoon na ba ako kahalata at nababasa niya ang mga tumatakbo sa isip ko? Maingat ako nitong inilapag sa mahabang sofa. Malaki ang bahay at napakaaluwala sa caramel at gray na kulay ng kama dito sa loob, samantalang sa labas ay white and black ang pintura. Marami din ang mga nagsisikatang paintings ang nakasabit sa pader at maging ang ceiling ay may nakapaint doon. Namilog ang mga mata ko at halos mabali ang leeg ko sa pagkakatingala habang tinititigan ang napakagandang mukha ng dalaga sa kisame. Isa iyong portrait ng babaeng nasa 20s at kakaibang ang king ganda nito. Parang nilampaso lang niya ang kagandahan ko kung tutuusin. Is she beautiful baby? Napalingon ako kay Franco na nakatingala din pala sa kisame. Ngumiti ako at kaagad na tumango na ikinangiti nito. Napalingon ako kay Franco na nakatingala din pala sa kisame. Ngumiti ako at kaagad na tumango na ikinangiti nito. Kakaiba din ang kislap ng kanyang mga mata habang tumititig sa painting na ikinakaba ko. Nilukob ako ng kakaibang insecure dahil sa nakikita sa kanya. Parang tinutusok ng libu-libong karayom ang puso ko na may iba pang babae ang nagpapaningning sa kanyang mga mata. Hey, what's wrong baby? Puna nito at pinahid ang mga pisngi ko. Naluha na pala ako sa lalim ng iniisip ko. Wala, may naalala lang. Pinaningkitan naman ako nito na tila hindi naniniwala. Maya-maya pa'y sumilay ang pilyong ngiti sa kanyang mga labi. Napalunok ako. Nababasa na naman kaya niya ang tumatakbo sa utak ko. Kainis naman. Ang galing niyang bumasa ha? Are you jealous at her baby? Napaiwas ako ng tingin na ikinahalakhak nito. Sabi na nga ba at nabasa na naman niya ang nasa utak ko. Nag-echo pa dito sa loob ang halakhak nito. Sa sobrang tahimik nitong lugar. Huwag kang magsalo sa kanya baby dahil siya ang inang reyna ko. Samantalang ikaw naman ang reyna. Malambing na saad nito na ikinangiti ko. You mean? Nanlaki ang mga mata ko at halos hindi makahinga sa isasagot nito. She's my mom baby. Nakahinga ko ng maluwag at lihim na nagdibang ang loob ko sa kaalamang ina niya pala ito. Naalala ko na naman ang larawan ng ama nitong nakita ko noon sa library nito. Mukhang mas minana nito sa ina niya ang pagiging magandang lalaki niya. Nasaan ang caretaker mo dito? Pag-iiba ko sa panunukso na nito.
Nangingisla pa rin ang mga mata nito na may nakapaskil na pilyong ngiti sa kanyang mga labi habang matiim akong tinititigan. Naiilang naman ako sa ginagawa nitong pagtitig. Napakalagkit na mga titig nitong tuwang-tuwa na hindi ako mapakali sa tabi nito. Pinauwi ko muna, baby. Gusto kitang masolo eh. Paano natin may enjoy ang buong isla kung may ibang nakatingin? Kinilabutan naman ako sa lalim ng boss nitong tila nang aakit. Nag-init ako nang inilapit pa nito ang mukha sa punong tenga ko at marahang humalik doon hanggang pangako na lalo kong ikinainit. Napakuyom ako ng kamao at pilit nilalabanan ng ginigising na naman itong damdamin sa akin. Kahit mahapdi pa ang akin ay kakatuwang kumikislot na naman itong tila kumukonekta hanggang bataan ko. Ang sarap at nakakakiliti ang hatid ng mga labi nitong pinaparaanan ng mumunting halik ang leeg ko, pababa sa cleavage ko. Franco, masakit pa. Pigil ko sa kamay nitong humaplos sa katawan ko. Pero ngumisi lang ito at ipinagpatuloy ang ginagawa. Malalasyang agad ako sa iyo eh. Pagod na pagod kong anas. Yumakap naman ito at natatawang sumubsob sa leeg ko. Hindi yan, baby. Mas magbubulong ka pa nga. Kasi, paulit-ulit kitang dinidiligan at didiligan. Kaya mo bang bumangon? Kumain na muna tayo. Napalingon ako sa bintana at madilim na pala sa labas. Anong oras na ba? Nanghihinang tanong ko. Kahit pagsasalita hindi ko magawa ng maayos sa sobrang pagod ko. Pakiramdam ko'y namamagana rin ang bataan ko at sobrang hapdi na noon. It's already 9 o'clock in the evening, baby. Malambing na sagot nito. Napanguso naman ako. Past 12, noon kanina nang dumating kami. Ibig ba sabihin hindi niya ako tinatantanan ng ilang oras? Why? Are you gonna ask me if how many times we made love, baby? Nanunod yung tanong nito. Nababasa na naman ito ang nasa isip ko. O sabagay, ba't pa ba ako magtataka? Para saan pa't naging mahusay at nakakatakot itong mafia boss sa lahat ng mafia dito sa bansa at maging sa abroad kung hindi man lang nito mabasa ang tumatakbo sa utak ng kaharap. Hindi ko na makalimutan, isa nga palang malupit na mafia big boss ang boyfriend ko. Parang kinikiliti ang mga loob ko sa kaisipang napaamo ko ang kinakatakutan ng lahat na leader ng mafia. Wala pa siya sa karisma ko. Ang tinagura ang mafia beast boss na kinakatakutan ng lahat ay isang Jessica Alvarez lang pala ang katapat. Nagising ako sobrang bigat ng nararamdaman ko. Nanghihina pa rin ako at nilalamig. Franco, mahina ako itong liyog-yog sa pagkakahimbing. Maliwanag na sa labas dahil puro salamin ang dingding dito sa ikalawang palapag ng bahay. Tanaw mula dito sa silid namin ang kulay asul na dagat at ang puting buhangin sa palibot. Umungulang naman ito at muling nakatulog. Parang gusto na lang itong kagatin kung may lakas lang ako. Nakakainis talaga. Para akong na-bedridden sa makailang ulit na pag-angkin nito sa akin. Napanganga na lang ako ng proud na proud pa nitong ipinagbigay alam sa akin 20 beses niya akong inangkin sa iba't ibang posisyon at sa bawat sulok nitong bahay. Dahil 20 taon na raw ako kaya 20 beses din dapat. Kaya naman pala ubos na ubos ang lakas ko dahil sinaid na yata nito lahat ng katas ko. Franco, gising. Huli ko itong niyog-yog. Nakatihaya ito at nakauna naman ako sa malapad niyang dibdib. Nangangawit ng leg ko sa pagkakadapa sa kanya buong magdamag pero hindi ko naman magawang ibangon kahit ang ulo kong parang sasabog na sa sobrang kirot. It's too early, baby. 10 minutes more, please. Paos nitong sagot at hinapit ang bewang ko. Bigla itong napabalikwas at maingat akong inihiga sa kama. Namumula pa ang mga mata nitong halatang kulang sa tulog. Kaagad nitong sinalat ang noo at leeg ko. Namutla pa ito at lumarawan ang matinding takot at pag-aalala sa mukha nito. Napakagwapo niya pa rin kahit sabog-sabog ang buhok nito at walang ni anumang saplot. Hindi ko tuloy mapigilang matakam sa nakahain niyang kakisigan na lagi niya namang nababasa sa aking mga mata kaya't panay ang ungot nito ng isa pa. Kahit nga nawala na ako ng malay ay
Sige pa din. Gosh. Shit. Just a minute, baby. Natataranta itong bumangon at kaagad na nagsuot ng robe na nasa paanan lang namin. Patakbo din itong nagtungo ng banyo habang itinatali ang pagkakabuhol ng roba nito. Mahina akong natawa habang pinagmamasdan ito. Malinaw dito sa kama ang loob ng banyo dahil puro salamin lang naman dito kaya't natatanaw ko kung paano ito natatarantang humalungkat ng tawo at kumuha ng tubig mula sa shower. Halos matapon pa ang dala nitong tubig sa planggana sa mabilis nitong paglakad. Puno pa rin ng pag-aalala ang mukha nitong hindi niya yata maipinta. Naluluhan na rin ito habang buong ingat na idinadampis sa mukha at leeg ko ang face towel na nilublob nito sa maligamgam na tubig. I'm sorry, baby. Nasobrahan kita. Nilagnat ka tuloy. Nag-aalalang saan nito habang pinupunasan naman nito ang katawan ko. Para naman niyang hinahaplos ang puso ko sa paawa effect nito. Hindi ko tuloy mapigil ang kiligin habang pinagmamasdan ito. Alagaan mo naman ako, di ba? Pilit itong umiti at tumango-tango. Oo naman, baby. Kahit araw-araw, oras-oras, ay kayang-kaya kitang alagaan. Maghapon ako nilagnat at kahit umupo ay hindi ko magawa. Todo alaga naman sa akin si Franco. Kulang na lang pati pag-ihi ko, siya na rin ang aako. Napapailing na lang ako sa pagiging maasikaso nito. Kala mo naman kasi wala nang bukas. Kinagabihan ay mas maayos-ayos na ang pakiramdam ko at nagkakalakas na rin ako dahil panay ang pahigop nito sa akin ng may sabaw. Nakakagalaw na ako pero paika-ika pa rin ko maglakad at sobrang hapdi ng hiyas ko sa tuwing nasasagi ito. Namamaga pa rin ito at sobrang hapdi sa tuwing iihi ako. Namumura ko na lang si Franco sa isip-isip ko sa tuwing umiihi ako at halos maluhan na ako sa sobrang kirot. Todo alalay pa rin naman ito at maging sa pagbababad ko sa bathtub ay sinamahan ako nito. Nakatulong ang maligamgam na gatas at mga lavender scents na mapagaan ang hapdi sa hiyas ko. Matapos namin magbabad ng higit 30 minutos ay binuhat na ako nito at sabay nagbanlaw bago lumabas ng banyo. Siya na rin ang nagtuyo sa buhok ko at minasahe pa ako na lalong ikinaginhawa ng katawan ko. Nakatulugan ko tuloy itong minamasahe ako sa likod habang nakadapa ako dito sa kama. Natatawa naman ito ng pagbantaan kung puputulin ko ng alaga nito, oras na may gawin na naman itong kakahiba habang nahihimbing na ako. Nangako naman itong hindi mo na ako aangkinin habang hindi pa magaling ng tuluyan ang bataan kong ikinakampante ko. How are you feeling, Sleeping Beauty? Nagising ako sa malambing na boses ni Franco habang pinupupog na naman ng halik ang buong mukha ko. Nangingiti kong iniyakap ang mga braso ko sa batok nito habang nakapikit pa rin at pinararaanan ng hinlalaki ko bawat anggulo ng mukha nito. Hinayaan lang naman ako nitong kinakabisa ang mukha nito habang hinahaplos yun ng aking hintuturo. Inalalayan ako nitong sumandal sa headboard. Napangiti na lang ako ng masilayan ng isang yellow roses na galing pa sa bakuran nila na kaagad naman itong iniabot sa akin. Hinalikan pa muna niya iyon bago iniabot na lalo kong ikinangiti at kilig. Sinamyo ko ito at napapikit pa sa bangon nito. Narinig ko naman ang pagkaluskos ng mga kubyertos. Napadilat ako ng masamyo ang mabangong sabaw ng bulalo na ngayon sinasandok nito sa isang mangkok. Nakangiti itong sinubuan na naman ako at sinasabayan rin itong subuan ang sarili. Napakasiglan niyang kumain at ang lakas mag-rise na tila hindi nag-aalala na baka tumaba. Pati tuloy ako'y nahahawa sa katakawan nito na parang walang kabusugan. Kahit sa pagliligpit ng mga pinagkainan namin ay hindi ako nito hinayaang gumalaw. Maingat din ako nitong inaalalayan sa pagbaba sa hagdan nang bumaba na kami sa kusina at para na rin makapaglakad-lakad sa buhangin. Nasasabik na akong makaapak sa pinong-pinong puting buhangin sa labas habang mababa pa ang sikat ng araw. Mabilis lang din naman itong hinugasan ng mga pinagkainan namin at dinala rin ang Panasonic Lumix S5 camera. Magkahawak kamay kami lumabas ng bahay at napadipa pa ako nang sa wakas maiapa ko na sa pinong buhangin ng mga paa ko. Hindi na rin ako nagsuot ng sandals dahil gusto kong maramdaman ang hatid nitong ginhawa sa akin. Nakapikit akong nangingiti habang nakadipa nang biglang magsalita si Franco. Nes,
Napamulat ako at nabungarang nakaluhod na ito sa harap ko at kinukunan na pala ako ng litrato. Panay pa rin ang shoot nito kaya napangiti na ako at umayos ng posing sa harapan nito. Perfect! Nakangitim bulalas nito at lumapit na sa akin. Napangiti naman ako nang makitang ang gaganda ng mga kuha nito. Mapa-closure man o whole body. Para siyang professional photographer sa mga kuha nito na ikinamangha ko. Kinuha ko rin naman ang camera nito at siya naman ang kinuhanan ko. Kahit di hamak na mas magaling at maganda ang mga timing nito sa pag-click ng camera. Para itong modelong kinukunan ko at ang lakas ng dating niya kahit pa napakasimple ng suot. Nagpagulong-gulong pa kami dito sa buhangin na parang mga bata. Napakaputi rin naman kasi ng buhangin dito at pinong-pino kaya hindi masakit sa balat kahit higaan mo ito. Napupuno ng halakak namin ang lugar lalo na nang maghabulan kami at makailang beses ako nitong binubuhat at nagpapaikot-ikot kami dito sa Pampang. Sabayan din ng preskong ihip ng hangin na tinatangay ang mahaba kong buhok. Ipinuwesto rin ito sa gilid ang camera nito at naset sa video habang tawang-tawa kaming naghaharutan dito sa Pampang. Nagpapahabol din kami sa mga alon at nagwiwisikan. Kakaiba ang kislap ng aming mga mata sa tuwing nagkakatitigan kami at napupunta sa intense na halikan. Kapwa pa kami napapaungol at halos ihiga na ako nito kung hindi ko pinipigilan. Kinahaponan ay sumakay kami sa speedboat nito at tumungo sa kabilang isla. Nakakaupo o OTD pa kami nito kaya't agaw pansin kami sa mga tao. May mga nakahilerang resort dito kaya marami-raming turista ang nagbabakasyon. Magkahawak kamay kami ni Franco na naglilibot-libot sa pinasukan naming resort. Hindi rin maiwasan ang mga babaeng lantarang nagpapakyut dito at kinikilig kahit pa may kasama na ito. Ang sarap dukutin ng mga nangungutitap nilang mga mata habang nakatutok sa boyfriend ko. Pinipisil-pisil naman ito ang palad ko sa tuwing paniningkitan ko o tataasan ng kilay ang mga kitikiti sa paligid na nadadaanan namin. Nangingiti ito at panakanakang humahalik sa ulo o kamay ko para hindi ko napatulan ang mga kitikiting nadadaanan namin. Maging ito'y natitigilan din naman at nagtatagis ang panga sa tuwing nagpapapansin ng mga kalalakihang nadadaanan namin, mapa Pinoy man o foreigner. Natatawa naman ako sa itsura nito na gusto nang mamilipit ng leeg sa mga lalaking sumisipol o bumabati sa akin. Franco? Natigilan kami pareho sa sumalubong sa aming grupo ng kababaihan na mga nakatupi swimsuit na halos nakikita na ang mga kaluluwa sa kapirasong telang suot. Buti sana kung maumbok ang mga bundok halos hindi pa kumalahati sa akin. Ay, naramdaman kong napahigpit ang hawak ni Franco sa kamay ko na lalong lumapit ang 6 na kababaihan sa amin at parang sinisilihan sa puwet dahil kilig na kilig at napakalapad ng ngiti ng mga ito kay Franco. Napalunok ako nang mabitawan ni Franco ang kamay ko dahil sinugod ito ng yakap ng patpating babae. Halos maglambitin na ito sa batok ni Franco at para namang kutsilyong tumarak sa puso ko nang pinaghahalikan nito sa buong mukha ang Franco ko. Muntik din sa labi kung hindi lang naiiwas ni Franco ang mukha. Napakuyom ako ng kamao nang maging ang mga kasama nitong kitikiti ay isa-isang humalik sa pisngi ni Franco at yumayaka pa habang nagpapakilala. Sa sobrang sama ng loob ko ay nag-walkout ako at lumabas ng resort at ang nakaiinis, hindi man lang ako sinundan ni Franco dahil nakayakap na sa tagiliran nito ang leader ng mga kitikiti. Mapakla akong natawa nang mapansing lumuluhan na pala ako habang nakikipagsiksikan sa mga tao papunta sa kabilang resort dahil may mga sikat na band daw na magpe-perform ngayong hapon kaya't nagsisipagdagsaan ang mga tao. Pumasto ako sa isang buko juice stall at umorder na isang buong buko. Nagpupuyos ako sa inis, galit at selos dahil hindi talaga niya ako sinundan. Nakuha na niya ako. Baka nga pinagsawanan niya ako sa paulit-ulit nitong pag-angkin sa akin. Muling tumulo ang mga luha kong kaagad kong pinalis. Sakto namang nag-ring ang cellphone ko at nakitang si Leia ang tumatawag. Napangisi ako sa loob-loob ko nang may sumagi sa aking isipan. Hindi pwedeng magmukha akong talunan dito. Kung inaakala ng mga kitikiti na iyon na makakaya nila akong ilihis sa paningin ni Franco, pues nagkakamali sila ng binangga.
6 laban sa 6. Makikita nila kung paano maging demons ang mga angels. Hey, ang tagal mo sumugot ah. Bungad nito sa kabilang linya. Napabuntong hininga ko ng malalim na ikinatigil nito.